Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Ito ang sinasabi: ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, at ito'y pagalingin mo. Aming inilalapit ang mga drivers na naghahanap buhay sa lansangan, na sila'y ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin o bagyo ay na kanilang naranasan, at ito iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Tulungan mo po sila, Panginoon, at na may makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Walang kabuhay-buhay ang pagbabasa ko ng Biblia. Nakakainip at isang pabigat. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang mahalagang salita. Kaninang umaga lang ay nangusap na naman siya sa akin. Ang mga ito ay malimit kong naririnig sa aking mga kaibigan. Nakapagtataka kung bakit magkakasalungat ang mga karanasan ng mga Kristiyano sa pagbabasa ng Biblia. Bakit magkaiba? Gayong parihong salita ng Diyos ang kanilang binabasa. Habang pinag-iisipan ko ang tanong na ito, ibinigay sa akin ng banal na Espiritu ang sumusunod na kaunawaan kung paano magtamo ng kapakinabangan sa pagbabasa ng salita ng Diyos o ang Biblia. Una, mahalaga ang ating saloobin tungkol sa Biblia.
o tungkol sa salita ng Diyos. Kung binabasa natin ang Biblia dahil naniniwala tayo na obligasyon lamang natin ito, magiging walang kabuhay-buhay ito at nakakabagot. Kapag pinag-aralan natin ito tulad ng ibang aklat, maaaring matuto tayo, ngunit hindi ito magiging makahulugan para sa atin. Ngunit kung babasahin natin ito, ang salita ng Diyos na may pusong umaasa, lumalapit sa Kanya, nananalangin, Panginoon, anong gusto mong sabihin sa akin sa mga talatang ito? Magsasalita siya sa atin. Imumungkahi kong basahin natin ang Biblia na parang sulat ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Paano natin binabasa ang mga sulat ng pag-ibig? Hindi ba sabik na sabik tayo? Halos hindi tayo makahintay na buksan ang isang sobre. Pinag-aaralan natin ang bawat salita. Paulit-ulit natin itong binabasa. Bakit niya sinasabi ito? Mayroon ba siyang espesyal na sinasabi sa mga sumusunod na sandali? Ay lumalakad na tayo sa alapaap. Pagkatapos ng ilang pangusap, nalulungkot na tayo. Talagang naaapektuhan tayo ng mga sulat ng pag-ibig. Sa buong maghapon, inuulit-ulit nating basahin hanggang halos masaulo na natin ito. Mahal na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. At ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang kanyang sulat ng pag-ibig para sa atin. Basahin natin ito ng may pusong umaasa. Pangalawa, dapat nating malaman na mahalaga ang salita ng Diyos o Biblia sa ating mga buhay. Kung naniniwala tayo na nagsasalita sa atin ngayon ang Biblia, gugustuhin nating basahin ito. Ang ganitong pananabik ay magbibigay daan sa masaganang pagpapala. Iniisip ng ibang tao na hindi praktikal na aklat ang Biblia. Kahit na nabasa nila ito ng paminsan-minsan, wala sila halos makuha rito dahil sa pananaw na ito. Ngunit naniniwala ako na laging may masasabi ang Biblia tungkol sa ating pang-araw-araw na buhay. Hayaan ninyong ilarawan ko ito para sa inyo. Binigyan ni Oscar ng regalo ang anak niyang si Jimmy noong kaarawan nito. Nakapaloob sa isang malaking kahon ang isang kutsi-kutsihan na kailangang buuin. Nang makita ni Jimmy ang magandang larawan ng kutsi sa kahon, tuwang-tuwa ang bata. Tuwang-tuwa siya. Ngunit nang buksan niya ang kahon at kanyang ibinuhos ang laman nito sa sahig, siya'y nalungkot. Nasa sahig ang daan-daang piraso ng mga bahagi ng kutsi-kutsihan, tornilyo at mga piraso ng metal. Sinikap ni Jimmy na pagkabit-kabitin ang mga ito ayon sa kanyang imahinasyon. Ngunit sumuko siya pagkatapos ng 2 oras ng paghihirap. Patulog siyang umiiyak dahil sa pagkabigo. Nang malaman ni Oscar ang nangyari, nagbakasyon siya sa trabaho. Sa sumunod na 2 araw, sinunod ni Oscar
at Jimmy ang instruksyon, manual na kasama sa kahon at pinagdugtong-dugtong nila ang mga peraso ng kutsi-kutsihan. Sa wakas, isang makintab at bagong pulang kutsi-kutsihan ang nasa sala. Katulad ito ng kutsing nasa kahon. Umapaw ang kagalakan ni Jimmy. Alam na alam ng gumawa kung ano ang dapat gawin para makabuo ng isang makintab na kutsi-kutsihan mula sa daan-daang piraso ng metal. Sa gayon ding paraan, nilikha tayo ng Diyos at alam niya ang ating kailangan. Ang Biblia ang manual, no? Ang salita ng Diyos, ang Biblia ang manual ng ating buhay. Gugulo ang ating buhay kapag ito'y ating ipinagwalang bahala. Mangyayari sa ating buhay ang nararapat kapag sinunod natin ito. Sinasabi sa pangalawang Timoteo 3, talatang 16 hanggang 17. Ito ang sinasabi, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapalbulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid, sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Pangatlo, hindi dapat maging abala ang ating isipan sa ibang bagay kapag binabasa natin ang Biblia. Halimbawa, binabasa mo ang Biblia bilang sulat ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ngunit sa likuran ng iyong isipan, iniisip mo ang mga palabas sa telebisyon, no? Sa mga Netflix, ang susunod mong negosyo o ang manok na iyong iniluluto, di ba? Wala kang masyadong maunawaan sa binabasa mo. Madalas nating hinahayaan na mapuno ng mga problema at pangangailangan ng ating mga isipan. Hindi tayo maaaring magkunwari na wala ang mga problemang ito. Ngunit, dapat nating dalhin ang mga ito sa Diyos sa halip na maging pabigat ang mga ito sa atin. Ipapakita niya sa atin kung paano harapin ang ating mga problema. Ipapakita niya sa atin kung paano lutasin, kung paano lutasin ang mga ito. Sasabihin niya sa atin kung paano tumugon. Hintayin ang kanyang pagliligtas o gawin ang kanyang ipinagagawa. Tunay na nagmamalasakit ang Diyos sa ating mga buhay. Nalalaman niya ang ating mga problema at pangangailangan. Kung hindi natin siya naririnig, maaaring nabingi na tayo dahil sa makamundong alalahanin. Pang-apat, kung may mga bagay man na tiyak na mag-alis ng sigla at kabuluhan ng ating pagbabasa ng Biblia, iyon ang kasalanang di hinihingi ng tawad. Sinasabi sa salmista, kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig ayon sa awit 66, talatang 18. Kung may mga kasalanang hindi natin naihingi ng tawad, hindi makakarinig ang Diyos ang ating mga panalangin. At sa gayon, mawawala ang pagnanais nating manalangin o basahin ang Biblia. Malulunasan lamang natin ito kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan at hihingi natin ang kanyang pagpapatawad at paglilinis. Ngunit halimbawa,
May mga kasalanan tayong hindi natin nalalaman. Paano natin maihingi ang tawad ang mga ito? Dito nakasalalay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng palagiang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa ating panahon ng pakikipag-usap sa Panginoon, mahihiling natin sa Kanya na siya sa atin ang ating puso at liwanagin ang ating isipan. Sa ating pananalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita, itinuturo niya sa atin ang mga nakatagong kasalanang iyon sa ating puso na kailangan iba ihingi ng tawad. Mangungusap siya sa pamagitan ng marahang pagpapaalala ng banal na espiritu o sa mga salitang ating binabasa. Maaring matutulalas tayong malaman na ang mga salitang isinulat ilang limang taon na ang nakaraan ay tatagos sa ating mga puso at ipagpakita sa atin ang mga kasalanan natin ngayon. O Diyos, ako'y siya sa atin, alam ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Awit 139, talatang 23. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming buong pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.